Pagdating sa numerology, ang number 9 ay nagre-represent ng completion, letting go, at higher compassion. Ito ang number na nagdadala ng wisdom mula sa past experiences at nakatuon sa mas malaking collective good. Sa tarot cards, ang nines ay nagpapakita kung paano hinaharap ng mga suits ang mga problema at ang mga kailangan nila. Ang fire sign, ang suit of wands, ay nagpapahiwatig ng lakas, physical na kapangyarihan at mental alertness. Pero emotional pa rin ito. Ang ugali kasi ng wands na palaging lumalaban ay maaaring mag-trap sa kanila sa mga pattern ng conflict. Sa 9 kasi makikita natin ang image ng isang tao dito sa baraha na naharap sa maraming mga pagsubok. So, 'di ba kung titingnan natin yung kwento na pinapakita ng baraha mula kay Rider-Waite, makikita natin is yung lalaki na para siyang talagang may pinagdaanan, parang battered siya tapos meron siyang mga bruises na tanggap sa kung ano man yung pinagdaanan niya. Tas parang may lungkot o merong dismaya sa mukha niya kasi talagang dumaan siya sa conflict. So, itong conflict na ito, yung mga nag-a-antagonize sa kanya, ay mula sa iba, sa mga ibang tao sa buhay niya. Pero, imbes na tanggapin niya lang ito, i-accept niya lang, tapos susuko siya, yung lalaki na pinapakita sa kwento ay lumalaban. So, parang hindi niya lang tinatanggap na sasaktan siya ng mundo, na kakalabanin siya ng mga pagsubok, tas wala siyang gagawin. Lalaban siya pabalik. Yung message kasi na pinapakita ng Nine of Wands ay yung mismong pakikibaka or yung pakikipaglaban ay nakakatulong sa kanyang inner strength or yung growth niya as a person. Kasi parang in a way yung, 'di ba, what doesn't kill you makes you stronger. So as long as you keep fighting, lumalakas din tayo ng lumalakas. Parang nagle-level up tayo, kumbaga. Kaya 'di ba dito sa kwento makikita natin na matipuno at matalim yung mata ng lalaki na to kasi talagang may pinagdaanan siya pero hindi siya nagiba or hindi siya nagpatalo dun sa mga pagsubok na pinagdaanan niya. So pagdating naman sa interpretation ng mga wands sa likod niya, so makikita natin na yung mga wands na to may mga tumutubong mga dahon, mga halaman. So merong bountiful outcome dun sa mga challenges na hinarap niya. So yung mga wands kasi na pumapaligid sa kanya, sa likod niya, maaaring sumasalamin sa mga resources niya sa buhay o yung mga problema na lumalapit sa kanya, pwede rin yun. So this could be yung very weapons na ginagamit niya, 'di ba? Yung resources or yung mga instruments na available and accessible sa kanya to fight back against the challenges of life. Pero pwede ding itong mga pumapalibot na wands, it can represent an overwhelming amount of challenges, of problems and concerns na lumalapit sa kanya. Kaya merong parang feeling of concern itong demeanor nung lalaki na ito. Pero anuman ang mangyari, ang importante na message ng Nine of Wands, whatever happens, handa siya sa susunod na laban. So, 'di ba dito sa The Naked Heart Tarot, yung Nine of Wands niya is merong monkey tapos merong mga wands sa paligid niya na parang inaakyat niya. He's climbing somewhere tapos parang nagigiba around him na nagsisihulog yung mga wands pero patuloy lang yung pag-akyat niya. So merong perseverance tayong nakikita. Dito naman sa The Marigold Tarot, mas abstract yung pagka-present niya ng kwento kasi wala yung bida ng story, wala yung tao, pero merong 9 na sunflowers. So something na nagbo-bloom. Yung personality kasi ni The Marigold Tarot, siguro mas positive yung perspective niya sa Nine of Wands. So ito talagang out of adversity, magbo-bloom tayo if we keep fighting. So, even if in numerology, ang number 9 ay nagre-represent ng
letting go and completion or some higher power or compassion, pwedeng ang message kasi ni Nine of Wands is fighting or taking on challenges isn't necessarily drawing from our own strength lang. Pwedeng yung pagle-let go natin is an act of parang kukuha tayo ng strength from a higher power, 'di ba? Para mas makalaban tayo. Kasi 'di ba may mga times na parang feeling natin hindi na natin kaya, tapos pinanghihinaan na tayo ng loob. Pero parang humihiram tayo ng lakas from somewhere else so that we can keep going at hindi tayo magpapatalo. Itutuloy natin yung laban as long as meron tayong strength from somewhere. So in a way, para siyang letting go kahit na nakikipaglaban ka pa rin, hindi ka sumusuko kasi meron kang trust in a higher power na you will be alright, na you will see things through. So yung act of letting go mo isn't actually an act of surrender or giving up. It's more na you trust that the outcome will be alright, so you keep fighting with whatever strength na binibigay sa'yo ng universe. Parang ganun. Ngayon, kapag naka-reverse ang Nine of Wands, so pwedeng dalawa yung kahulugan niya. Yung una, pagkabigo. So, hindi successful yung laban against yung odds in your favor. Tapos medyo, ayun nga, hindi mo kinaya dahil masyado nang malaki yung problema. So, yung isang kahulugan naman ay yung paghahanap ng ibang paraan. So, merong sort of advice na binibigay si Nine of Wands kapag naka-reverse. Parang sinasabi niya na, yes, the problem may seem big right now, tas parang nabigo ka. Pero, pwede din ang sinasabi niya is, meron kasing another way na pwedeng iba yung approach mo to this. Hindi yung laban ka lang ng laban ng hindi mo pinag-iisipan. Baka naman kasi merong ibang solution dun sa problem mo. So, yun yung advice niya. So, just because na nakabaliktad si Nine of Wands, hindi niya sinasabi sa'yo na sumuko ka na stop fighting. Kasi kung upright is laban lang, kapag naka-reverse, hindi ibig sabihin na tama na. Maybe ang sinasabi niya sa'yo, yung advice niya is, find another way. Parang try again pero in a different way. Pero actually, sa Nine of Wands, very important ang context ng isang tao sa isang reading. Kaya yung advice niya sa'yo is hindi lang dapat sugod ka ng sugod. Dapat meron kang strategy, kumbaga, or mag-self-reflect ka muna. Be vigilant to your surroundings, to your environment, and to your situation. Maybe then you will find the answer. Kasi itong Nine of Wands, very dependent siya sa context na pinagdadaanan. Kasi lahat naman tayo, di ba? Iba-iba ang pinagdadaanan. Tapos si Nine of Wands, actually, yung tunay na kahulugan ng baraha na ito, mas malalaman kasi natin kapag kasama niya yung ibang mga baraha sa isang tarot reading. So, i-reveal niya sa'yo kung ano ba ang advice niya sa'yo, tapos anong ibig niyang sabihin, depende sa kung ano ang pinagdadaanan ng binabasahan na tao, depende sa mga ibang cards na nakapalibot sa kanya. Yun ang ibig sabihin ng reverse Nine of Wands. Hanggang sa muli, please like and subscribe para makita niyo mga videos namin tungkol sa pagbabasa ng tarot cards.